Ito na naman tayo mga kapatid at kaibigan. Meron na po tayong tatalakayan ang tungkol po sa hinaharap ng buhay ng tao. Ang topic po natin ay ito pong God's White Throne Judgment. Ito. So, sino ba yung hukom? Sino ba yung, kasi judgment Sino ba yung hukom na lahat ng tao ay haharap doon sa kanyang trono at sa kanyang harapan? Dahil meron pong magaganap na hukom pagdating ng panahon. Patay man, o buhay man ang tao, ay talagang haharap tayo doon po sa hukuman ng Diyos. Una po, bago po natin talakayin mga kapatid at kaibigan, meron po akong talatang babasahin, ang aklat po ni Prophet Daniel sa chapter 7 verse 9 to 10. Okay. Isasahin po natin ito mga kapatid. Sa English translation ito sa NIV. As I look, thrones were set in place, and the Ancient of Days took his seat. His clothing was white as snow. The hair of his head was white like wool. His throne was flaming with fire, and its wheel were all ablaze. Okay, isasahin natin to. Chapter, sa verse 9 to. Mayroong nakitang vision si Daniel. This is a prophetic vision. Kasi pag sinabing prophetic, sa hinaharap pa. Mangyayari ito sa hinaharap. Yung prophetic vision ni Prophet Daniel, nakita niya ang isang white throne kung saan nakaupo ang the Ancient of Days. Sino ba yung Ancient of Days? Ito po si God Almighty. In Hebrew, El Shaddai. This is the name of the Ancient of Days. Na nakaupo dito sa white throne with a blaze of fire, with a flaming, kung saan ang Diyos, si God Almighty ay nakaupo sa kanyang trono. Iyon po ang vision na nakikita ni Prophet Daniel. Na itong si God Almighty or El Shaddai in Hebrew word, He is a God of all creation and He is a God of all. He is a Father of all. He is the invisible God na wala pang ninumang tao nakakakita sa Kanya. Bakit po nakita ni Daniel? Ito po ay vision. Hindi po ito literal na nakita ni Daniel. Vision po ito. Siya po ang Diyos na hindi pa nakikita kahit ninuman. Except ni Jesus Christ ang nakakita sa Kanya. So, yun po ang vision na nakita ni Daniel. This is a prophetic vision. Kapag sinabing vision, yun po ay sa humaharap. Oo, mangyayari po ito sa hinaharap ng tao. Okay. Tuloy po natin mga kaibigan. Sa verse 9 ng chapter 7 ng Daniel. 10. A river of fire was flowing, coming out from before him. Thousands upon thousands attended him. 10,000 times 10,000 stood before him. The court was seated, and the books were open. Naglalagablab ang apoy. Why? Because the God Almighty or El Shaddai, He dwell in unapproachable light. Dito po siya nananahan at dito po ang kanyang trono. Thousand na mga nakatayo sa kanyang harapan. Dahil judgment ka ito, parang korte. Di ba yung korte may hukom? Ganun din. So mayroong mga books were open. Binuksan yung mga aklat. So, noong nakita ni Prophet Daniel na ang Diyos ay naghukom, kasi vision hindi pa nangyayari yan. Vision pa yan prophetic vision. Noong nakita ni Daniel yung mga aklat na nandun, so, ang alaman natin ngayon, kung ano yung mga aklat na nakikita ni Daniel.
Okay. Tatalakayin po natin mga kapatid at kaibigan kung ano yung aklat na yan. So we are going to read in the book of Revelation, chapter 20 verse 12. Okay. Ito na po mga kaibigan. Basahin po natin. And I saw the dead, great and small, standing before the throne. And books were open, and another book was open, which is the book of life. Okay. The dead was judged according to what they had done as recorded in the books. Okay. Noong ang Diyos ay sa hiraharap ng kapanahonan ng panahon natin, kasi prophetic, di ba? Nakikita ni Propeta Daniel ang mga aklat na binuksan. So may aklat na Book of the Deeds. Ito ba yung, ano ba yung Book of the Deeds? Ito yung mga, habang ang Diyos ay naghukom sa mga patay ito ha, o hindi pa kasama yung buhay. May aklat na binuksan, binasa yung mga tinatawag na gawain ng mga taong namamatay nung buhay pa sila. Binuksan yung mga kanilang mga ginagawa noong sila ay nabubuhay pa. Kaya tinatawag itong Book of the Deeds. Yung mga gawain nila noon, kung ito ba ay gumagawa ba sila ng kabutihan, gumagawa ba sila ng hindi ka nais-nais, doon po nakikita, babasahin po yun. So, nung ito ay binuksan, babasahin ito, kasi general judgment to eh. Kung ano pa, kung sa korte ba yan ay may sakdal, isasakdal ka. Pangalawang yung isang aklat, another book, this is a book of life. Titingnan sa Diyos ang pangalan mo dito sa book of life kung talaga bang nakasulat yung pangalan mo dito sa book of life. Oo. Eh siyempre, buhay man o patay, dito lahat babasahin sa Diyos. Ang mga kung kayo ay buhay kung ang tao ay buhay sa pagharap natin sa Diyos, sa general judgment o dito sa God's white throne judgment, titingnan yung pangalan ng tao dito sa book of life, kung ikaw ba ay talagang kanais-nais may pasama doon sa mga nailigtas. Ito po ang basihan, book of life. Listahan sa mga naligtas. Itong isa, next, book of prophecy. Ito yung which is the Bible. A book of prophecy which is the Bible. Ito po yung aklat na kung saan itong basihan kung ito ba ay lahat ng mga kailangan ng yung utos, yung kautusan, yung dapat gawin ng tao na ibinaba ng Diyos. Ito pong book of prophecy which is the Bible. Basahin mo natin ito po. Tingnan natin, basahin sa 22, sa Revelation 22, verse 15. Ito, basahin natin. Verse 15. Ito po. Nakasulat dito. Umpisahan po natin dito sa... Tika, sandali po ha. Hanapin lang ko palang sandali po. Ito po ang sa Revelation 22:19 pala ito, 19. Ito po nakasulat, nakasabi. And if anyone takes words away from this book of prophecy, ito na po, yung book of prophecy, God will take away from him his share in the tree of life and in the holy city which are described in this book. So,
Bible, this is a book of prophecy. So, lahat ng kailangan ng tao o lahat ng kautusan ng tao ay kailangan dito po lahat sa book of prophecy. Ito pong Bible. Okay. Ang tanong po dito mga kapatid, mga kaibigan, paano po ba kung wala yung pangalan mo sa book of life? Ano po ang mangyari dito? Okay. Sa Revelation 20, chapter 20, verse 15, babasahin po natin ang sabi po dito. Ito. If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Iyon po ang mangyari sa tao kapag hindi dito natagpuan ang kanyang pangalan sa book of life. So kailangan mga kapatid at kaibigan, ayusin natin kung talaga ba, itanong natin sa ating mga leader sa church kung talaga bang nakasulat yung pangalan natin. Pangalan natin doon. Ang tanong po dito ay, paano po may sulat yung pangalan natin sa book of life? Yun po mga kapatid at kaibigan ang kailangan nating malaman. So, nandyan yung comments box sa baba ng ating video. Pwede po kayo mag-comment. Tanungin niyo po ako kung paano po may sulat yung pangalan sa book of life, mga kaibigan at kapatid. So kung tayo po'y gustong talagang i-sureball natin ang ating pananampalataya o ang ating kaligtasan, kasi lahat tayo ay harap sa hantungan, sa harapan ng hukuman ng Diyos pagdating sa panahon. Siguruhin muna natin bago mangyari yon kung tayo ba'y ang pangalan ba natin ay nakasulat doon sa book of life. Marami pong salamat mga kaibigan at kapatid. Sana huwag kayong magsawa ang manood sa video ko. Please subscribe. Kung kayo po ay gustong sumuporta sa ating channel, praise the Lord.